Ito naman mga bagay na dapat iwasan ng isang aplikante habang naghihintay ng result ng final deliberation at listahan ng mga kasama sa mag-oath taking para sa Bucor Application CY 2026. Tandaan, ito yung mga dapat mong iwasan at mga dapat hindi mo gawin habang naghihintay ka pa ng listahan ng mag-oath taking. Unang-una, iwasan ang pakampante. Tatandaan mo hindi pa tapos ang laban sa panel interview. Meron pang background investigation, may final deliberation. At syempre yung pinakamahalaga, yung mapasama ang pangalan mo sa final listing ng mag-oath taking. Kaya kung ikaw ay pakampante na agad, baka masaktan ka sa dulo. Ikalawa, huwag payabang. Katatapos lang ng panel interview, ang pangalat mo na kaagad sa inyo, pasok na ako bro. Hindi ganon. Pasok ka dahil nakapag-panel interview ka, pero lagi mong tatandaan, hindi doon natatapos ang process ng application. Natatapos kapag inilabas ang listahan ng pangalan ng mag-oath taking. Kaya huwag ka masyadong mayabang, lalo na sa mga post mo. Iwasan mo nang mag-post future Bucor o future corrections officer. Eto, iwasan muna ang gulo, iwasan muna ang bisyo, at pinakamaimportante, iwasan magsasama sa mga masasamang barkada. Iwasan muna ang gumawa ng gulo sa mga barangay. Dahil baka mag-conduct ng background investigation, ma-check, isa kang pasaway, ma-disqualified ka pa sa application mo. Tandaan mo yan. Eto, iwasan din ang maniwala sa mga chismis-chismis, lalo na sa mga GC na mga aplikante. Yung meron na daw kesyo, meron na daw listahan ng mag-oath, meron na daw listahan ng kota, konti lang daw ang kota. Tandaan mo, aplikante kayo pare-pareho, hindi kayo anak ng Diyos, hindi kayo special. Pare-pareho kayong aplikante na naghihintay ng final na listahan. Kaya huwag maniniwala sa kung ano-anong sabi-sabi nang meron kayo sa GC nyo o ng mga kakilala nyo. Intayin yung official na ipopost ng Bucor kung sino talaga ang kasama sa final at sa oath taking. Ito, karamihan sa mga aplikante ganito, iwasan ang pagkapraning. Hindi ibig sabihin na matagal lumabas ang result, hindi ka nakasama. Respeto kung ano ang proseso ng application. Hindi pagkatapos ng panel interview, bukas, labas na agad ang listahan ng mag-oath taking. Magkakaroon pa po ng final deliberation. Siyempre, magkakandak pa ng background investigation. Sasalain kung sino talaga yung nararapat maging correction officer at yung nararapat makapasok sa Bureau of Correction. Huwag kang praning. Ito, marami sa mga aplikante ganito. Iwasan ang unprepared. Alam natin na bigla-bigla ang pagtawag or bigla-bigla ang paglabas ng mga result. Siyempre, ramdam mo yan sa sarili mo. Nag-apply ka, dapat prepared ka. Kapag naglabas ng listahan ngayon at pinag-report kayo, sa ganitong oras, dumating ka ng ahead of time. Huwag kang dadating ng lagpas sa takdang oras. Doon pa lang, bagsak ka, nakakikitaan ka na agad ng pagkamalatuba. How much more pag nakatapos ka ng training o kapag ikay nakapasok sa Bucor, baka mas malatuba pa ang gawin mo. Ito na ang pinaka-kupal na paalala sa lahat ng aplikante. Hindi ibig sabihin hindi ka pumasa, kasalanan ng buong mundo. Alamin mo sa sarili mo bakit hindi ka napasama sa listahan ng mag-oath taking. Maaaring may kulang sa'yo or may mali sa'yo. O baka naman kailangan mo talagang mag-level up para sa susunod na application. Paghandaan mo. Ako si 124, ang iyong certified kupal, nagpapaalala. Kapag corrections officer ka na, huwag kang magiging kupal. Bro, kupal thoughts, masakit pero may saysay. Tinutulungan ko kahit minsan mahirap tanggap.